today is about the spirit of sonship. Amen? So habang naano ko nga ito, pag every time na nagpe-pray ako, yung pag mula yung naiintindihan ko na the spirit of sonship, feel na feel yung presence mo, na nandun siya bilang ating Ama, na hindi ka iniiwanan. Amen? So, ito po yung ating message. Actually, it is a continuation of our message last week about hearing the voice of God. The more you know the position, the more you know your position, the more you will have that confidence and the awareness of the presence of God. So ano ba yung ating position? Tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. That and scripture verse for today, actually it's been our scripture verse for how many weeks na? In Romans 8:14-17. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. At ito po ay ang ating posisyon bilang mga anak ng Diyos. That we are, for us to be able to understand ano ba ang kahalagahan na maintindihan natin kung ano tayo sa Panginoon. Na tayo ay anak ng Panginoon. The minute na tinanggap natin ang Panginoong Hesus Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ay nananahan na ang Holy Spirit sa atin. So our previous teaching for how many weeks now, actually months na, our favorite verse, na which is, ano natin, kumbaga i-meditate natin, these three verses na every time na lagi mo ninanamnan to, may intindihan mo lalo kung ano ang position mo sa Panginoon. Sabi nga po in John 14:20, on that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Sinasabi dito, si Jesus ay nasa Ama, at Ama ay nasa sa atin. Ay, si Jesus ay nasa sa atin. At ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Amen. That is the first verse. And in 1 Corinthians 3:16, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? So the Holy Spirit lives within us. Ito nga po yung ating helper, the Holy Spirit. He will teach you all things and bring you to your remembrance all that Jesus said. And in Corinthians 3:17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So ito yung tatlong verse na lagi nating tatandaan sa atin. Na tayo po, mula na tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, the Spirit of God lives within us. Regardless kung nakapag-speak in tongues ka na o hindi, lagi nating intindihin, lagi nating tanggapin na ang banal na Espiritu ay nananahan na sa atin. The Holy Spirit is the helper who will help us. Dahil yun naman ang sabi ng salita ng Diyos. The Holy Spirit lives within you. At siya yung tutulong sa atin para lalo natin maintindihan kung ano, He will let us remember yung mga sinabi ng Panginoon. Kung kaya ito yung, and will give us that revelation in every time na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, lalo mo siyang naiintindihan. If you ask the Holy Spirit to help us. Amen? At ang karugtong nun, now that the Spirit of the Lord is upon us, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kalalaan.
Kalayaan sa pita ng laman, kalayaan sa mga curse, kalayaan sa ating kahirapan. Pero may mas malalim pa dito. At ito po yung sinasabi that the Spirit of God gives us life. Na tayo nagkaroon ng bagong buhay dahil the Spirit of God, dahil sa ating Panginoong Jesucristo, the Spirit of God lives within us. Meron na tayong bagong buhay. Dahil kung maalala ninyo, nung nagkasala si Adan at Eva, ay nagkaroon ng separation, di ba? From the Father sa atin dahil sa kasalanan. At ngayon na, kaya we are under the influence of Satan, o kaya we are a slave to sin before na tinanggap natin ang Panginoon. But now that we are in Christ, His death and resurrection, the Spirit of God lives in us. We are no longer slave to sin, but we have now the Spirit of sonship. Meron ka na the Spirit of sonship na natanggap natin dahil sa ating Panginoong Jesucristo. So, sinasabi dito, we are now free from slavery. We have the Spirit of sonship. Ano ba yung sinasabi? Actually, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, anak na tayo eh. Kaya lamang, yung ating kaisipan is still under that slavery na natanggap natin noong pa. Na, kumbaga, we are under the slave of sin noon. Kaya, kailangan ma-renew ang ating kaisipan. Yung maling kaisipan na nasa atin pa. Pero anak ka na. Anak ka na ng Panginoon. At you are free from that slavery. At kaya kailangan mong mabago ang ating kaisipan. Na tayo ay hindi na alipin. Kung hindi, tayo ay mga anak ng Panginoon. Amen? Ano ba yung maling kaisipan? Yung wrong thoughts about God. Na iniisip natin na ang Diyos ay namanupit. Iniisip natin na kapag hindi natin nagawa yung ating mga dapat gawin, ay papaluin ka ng Panginoon. Iniisip natin na kaya tinatanggap natin itong kahirapan na to dahil pagpapakita to ng pagmamahal ng Panginoon sa atin na kailangan magbago tayo kaya tayo pinakahirapan ng Panginoon. Yun yung mga maling kaisipan natin na tinatanggap natin dahil akala natin pinapatibay tayo ng Panginoon. Pero anong sabi dito sa verse 15, di ba sabi, the Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Ano bang difference ng isang son at ang isang slave? Sabi dito, ang love ng Panginoon. Ito ang pagmamahal ng Ama sa isang anak. Ang slave ay hindi niya, kumbaga, yung pagmamahal doon na hindi, kumbaga, kapag nagagawa lang niya yung kanyang mga tasks, okay. Pero kapag hindi, wala. Pero ang sinasabi dito, you are not a slave. You are now the child of the living God. You have the Spirit of sonship. At alam mo ang affairs ng kanyang Ama. Kapag ikaw ay anak, at lalo mong naiintindihan na ikaw ay anak, sabi ng Panginoon, I will let you see, I will let you hear, I will reveal to you my secrets. Dahil anak ka ng Panginoon. Sabi nga sa John 15:15, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Ibig sabihin dito, dahil anak ka, ipapaalam sa iyo ng Panginoon kung ano ang nais niya sa buhay. Amen? Yung mga small, yung mga dreams mo, ipapaalam niya sa iyo. Yung mga nais niya, ipapaalam
affairs of God. Ito nga po yung prayer ko nga, yung prayer ko for how many weeks now. That the Lord will open our eyes and ears, that we might know what the hand of God is doing. Kahit kung minsan wala ka pang nakikita, Lord, let me see what you are doing sa aking mga sitwasyon. Let me understand bakit ako dumadaan sa ganitong sitwasyon. Let me understand kung ano yung ginagawa mo sa aking mga sitwasyon. Amen? And as you do that, the Lord will open your eyes, give you confidence, give you wisdom kung ano ang dapat mong gawin. Because that is our, sabi nga, ang anak, alam ang ginagawa ng kanyang ama. Okay? So, the son obeys his father. As slave ay kung ano lang ipapagawa sa kanya. There is always that fear that you have to do something to gain God's love. Alam ko, pinagdadaanan natin kung minsan yan. Niisip natin na mahal lang tayo ng Diyos kapag nakakasundon tayo. Di ba? Niisip natin na, ay, nakapag-fasting ako for how many days, mahal na mahal ako ng Panginoon. Di ba? Guilty. Di ba? Pero ano sinasabi ng mga Panginoon? Kapag ikaw ay lumapit lang sa Kanya, mahal na mahal ka. Even yung time na sabi nga, while they are yet sinners, Christ died for us. Yung sabi, hindi nawawala ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Tayo kuminsan lumalayo, pero ang pagmamahal ng Panginoon hindi mawawala. Amen. Amen? Praise God. Salamat po sa pag-email nyo. At nag-agree. Okay, praise God. Thank you. So in verse 15, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. So anong ibig sabihin nito? Adoption means, ito yung di ba iniisip natin, anak ko, yan na yun, gano'n. Pero may difference pa rin ang anak sa apo, di ba? Pero ang adoption sa Hebrew, sa mga Jews, means both the redemption and the new relation of trust and love. For because you are sons, God has sent forth the Spirit of Son into your hearts, crying, Abba, Father. So, ibig sabihin, yung trust, nandun. Yung trust and love ng Panginoon, nandun. Dahil ikaw ngayon ay anak. Amen? Hindi ka na mahihiwalay dahil mahal ka ng Panginoon. And sabi nga dito, di ba, in verse 16, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Kaya we can say, Abba means, anong ibig sabihin ng Abba? Abba, hindi yung manualilos. Abba means Papa. There is that relationship sa atin, Daddy. Sa mga Tagalog, tatay. Di ba? Kapag sinabi mong tatay, may relasyon yan. At yan ang sinasabi ng Panginoon, may relasyon kayo. Amen? Kapag may relasyon ka, hindi ka basta-basta maaalis. Diba? Tatay at tatay mo yan forever. At yun ang sinasabi ng Panginoon, siya ang iyong Ama. He is your Abba. Amen? Katulad ng kaya lang kuminsan our mind needs to be renewed and to fully accept that we are the children of God. So, nung na-born again tayo, yung first na natanggap mo na word, ito yung kumbaga when you declare and believe in your heart that God raised Jesus from the dead, you are saved. Biro mo yung salita yun, na save ka kaagad sa kasalanan. Sinabi mo lang at tinanong mo at naniwala ka. So, anong sinasabi dito? Yan yung first na binigay sa iyo. Yan yung ganas. And as you grow in the Lord, as you mature in the Lord, nagkakaroon ka na ng need. Pinapakita na niya yung mga revelation, yung mga, pinapakita na niya yung mga truths, yung katotohanan, na wala nang makakapaghiwalay sa iyo sa mga
Amen? And sino tumutulong sa atin para lalo natin kung maintindihan? The Holy Spirit. And the Helper. He will put you in remembrance what Jesus said in His Word. Amen? So we grow in our faith as we meditate on the Word and have revelation about the love of the Father for us. In Galatians 4:1-5, what I'm saying is that as long as an heir, so sabi nga dito, di ba kapag bata ka pa, regardless kahit mayaman ang iyong mga magulang, hindi pa binibigay sa iyo yung total inheritance mo. Kahit mayaman ka, kahit kunyari si Prince William at saka si Prince Charles, hindi, nung bata yun, tinetrain pa lang siya para maging king. The same thing with us. Yung process wherein naiintindihan mo unti-unti ang kanyang salita, the more mo nakukuha ang binibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? So do not give up. Doon sa mga prayers mo na ang tagal-tagal mo na pinapanalangin, God has the perfect timing for it. At sabi nga in Galatians 4:1-5, what I am saying is that as long as an heir is underage, he is no different from a slave, although he owns the whole estate. The heir is subject to guardians and trustees until the time set by his father. So also when we were underage, we were in slavery under the elemental spiritual forces of the world. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship, because you are His Son. God sent the Spirit of Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are His child, God has made you also an heir. Amen? So ito po ang ating pinaka-posisyon bilang mga anak ng Diyos. When we receive that spirit of sonship, uunti-unti natin ito hanggang maintindihan natin. That spirit of sonship, kung saan may intindihan mo, heir ka, tagapagmana ka. The position of a son ay napakataas. Kung kaya't yung kaaway, hindi ka na maaapoy. When you know that you are standing in that sonship, the enemy will just flee. Amen? And at sabi nga, in the Old Testament, when we say, di ba sabi nga, in the Old Testament, hindi pa binabanggit ang Abba. Abba is in the New Testament. Nung nando na ang Panginoong Jesucristo at siya ang nagbanggit nito, yung Abba. Sa Old Testament, nagpakilala lamang ang Diyos bilang siya ay Diyos, sabi na Yahweh, as the Lord God, El Elyon, the Lord of heaven and earth, Jehovah Rapha, the God who heals, El Shaddai, the God Almighty. Doon sa Old Testament, pinapakilala na ako ang Diyos ng mga Diyos ng lahat. In heaven and earth nga. He is a powerful God. Yan ang pinapakilala pala sa Old Testament. But in the New Testament, pinakilala ni Jesus ang kanyang. He is now your Abba, your loving Father, that He gave His begotten Son para sa atin upang maligtas tayo. Now we can hold on to that. Jesus gave us that sonship that ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Ito nga Holy Week na padating. It is also nice na sabi natin, okay, tapos na yan, di ba? We are now anak ng Diyos. Pero lalo natin isipin yung binigay, yung sufferings na tinagap ni Jesus para sa atin, how much God loves us. Jesus always calls the Father Abba. Mapapansin natin yan. The Garden of Gethsemane, di ba doon niya, tinawag niya Abba, Father. At doon siya
siya nagpe-pray dahil alam niyang mangyayari na sa kanya. He cried to the Father. Sabi nga, to the point na may dugo na lumabas sa kanyang pawis. So makita natin, he is under stress, under yung talagang sobrang naramdaman niya. And he called his father. Sabi niya in Mark 14:36, and he said, Abba, Father, all things are possible for you. Take this cup away from me. Nevertheless, not what I will, but what you will. So dito pinapakita ko, kasi dahil yung time na yun, kukunin niya lahat ng mga kasalanan sa kanya. Kukunin niya yung mga kasalanan ng mga tao at kakagayin niya. Kung kaya sabi nga, sobra yung pressure na nararamdaman ni Jesus. Kung kaya he called his father. So Jesus said, pero dito, tinanggap din niya dahil alam niya yung purpose niya para pumunta at maging tao. At sabi niya, this shows how much God loves us. This shows how Jesus, because of the love of the Father, pinakita ang pagmamahal niya sa atin. Amen? Kung kaya minsan iniisip mo na pag mayroong mga sitwasyon, iniisip mo na hindi ka mahal ng Panginoon, just look at the cross. Pagpapakita na mahal ka ng Panginoon. Amen? Na namatay siya sa cross para sa atin. At ito yung at dahil sa pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoong Jesus, we have now the spirit of sonship, the spirit of Jesus in us. So you are, in verse 7, you are no longer a slave but God's child. And since you are His child, God has made you also an heir. Ikaw ay tagapagmana. Kung dito sa mundo to, parang wala akong mamalain. Sabi ng Panginoon dito, kung ano ang meron ng Panginoong Jesucristo, meron. Amen. You are co-heirs with Christ Jesus. At if there are times na nadapa ka, anong sinasabi? Balik ka lang sa iyong ama. Balik ka lang, katulad ng parable ng prodigal son. Diba? Dito na yung prodigal son, sabi niya, hatiin mo na ang mga inheritance ko at kinuha na niya. At doon waldas siya. And pag the time na nagkaroon ng famine doon sa lugar na yun, naubos na lahat ng kanyang pera at kakainin na niya yung pig's blood. So tinignan ko nga yung picture, parang itsurang ipil-ipil. Yung parang gano'n ang itsura. At napakalakas nun daw sa vitamins para sa pig. Pero for a Jew, na lumapit lang sa isang baboy, napakatindi nun. Kahihiyan yun. Kasi ang mga Hudyo hindi lumalapit sa baboy dahil bawal nga sa kanila yun, di ba? Pero yun ang inaalagaan niya. Hindi na umabot sa pumadya. Naalala niya, buti pa sa bahay ng tatay ko ay maraming pagkain ang mga servant. Babalik na lang ako doon. Anong sinasabi dito? That in the house of God, there is provision. In times of famine, in times na parang wala ka na, yung kumbaga hindi mo alam ang source mo, the Lord is your provider. Even in time nga lang ng kay Abraham, na merong famine doon, ano sabi? God made him rich. Amen? Ganun din kay Joseph. In times of famine, God provided. God made Joseph rich. Amen? The ruler. At yun ang gagawin ng Panginoon sa atin. In times of famine, natitignan natin parang pamahalaan ng bilihin. Yung parang, di ba? God can use you to become a light for those who are in darkness. Amen? God will show the people kung paano niya i-provide ang kanyang mga anak. At anong nangyari nung bumalik yung bunso, bumalik yung makakabatang bumalik siya. I-memorize na niya kung paano sasabihin niya sa tatay niya. Pero yung pala, yung tatay niya,
at kinakabahan na siya at niyakap siya. Kahit mabaho na siya. Hindi ba natalaga doon sa ano di ba? So, kahit iba yung mga anak niyo, pag yumakap, kahit amoy araw, kahit nagtodo yakap no? Hindi na pinapansin yung ano niya, yung tsura niya. So, niyakap niya. At anong pinabili sa kanya? Binigyan siya ng coat at binigyan siya ng sapatos. Anong symbolism ng tinignan ko nga? Ang coat means birthright. Anak siya. Kahit nagkalat nawala siya, anak pa rin siya. Katulad natin. Anak tayo ng Diyos. Amen? So, whatever your past, whatever yung mga pinagdaanan mo, huwag mo na isipin mo dahil anak. Amen. Amen? At anong sabi doon sa shoes? It means authority and power. Amen? Binalik yung authority and power niya bilang anak na siya na ngayon ang uutos at hindi na siya ang uutusan. At gano'n yung binigay sa atin ng Panginoon. Binigyan ka ng authority para palayasin ang mga kaaway. Amen. Amen. Hindi yung mga kaaway kachismoy sana, hindi. Palayasin mo yung ginagawa ng kaaway. Hindi-clear ko lang baka mamaya makuta ko dito eh. Amen? So, at kasama doon, pagpapalay, power. There is power. Kung titignan mo, parang wala naman akong power. Pero alam mo, actually, the Spirit within you that gives you that power. Amen? That power para to heal. Sabi nga, the Spirit of the Lord is now upon me and has anointed me to preach the word. Ayan na, hindi lang naman sa pastor yan. To preach the word, to heal the sick, to raise the dead, set the people free. Amen? That power ay nasa sa atin. Because the Spirit of God lives within us. Amen? So, and after noon, ano sabi, there is great rejoicing. At meron ng pinatay pa ka. Baka yun, di ba? Baka mali. Yung biri mo na, paihaw pa ang tatay niya. So, gano'n ang, kumbaga, ang Panginoon. Hindi ngayon, kasi pag mga nanay at tatay, di ba, pag meron nagawa yung anak at bumalik sa'yo, ang dami mo pa sermon. Sinabi ko na kasi sa'yo, ganito, di ba, diba? Pero ang Panginoon, nagre-rejoice. Nagre-rejoice na napanaya ka sa ganitong kaisipan at ngayon ay bumabalik ka sa akin. Amen? There is great feasting, sabi nga in Luke 15:13, yung isang, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angel of God over one sinner who repents. Kung kaya huwag kayong sabihin, mawawala ng, ay sabihin ng tiyaga sa pag-share. Dahil sabi nga, isa lang na mag-turn sa Panginoon, there is great rejoicing. Kasama ang pangalan mo. Diba? Na ikaw yung nag-share. So, sabi nga, there is great rejoicing. And miracles will be easy for us. So, habang nagkakaroon tayo ng revelation sa kanyang salita, ay lalo natin natatanggap na tayo ay anak ng Diyos. Kaya the more we grow in His Word and revelation, the more you can understand your position as a child of God. Sabi nga ko yung, like in the Hebrew, yung tradition sa mga Hudyo, may celebration silang tinatawag na yung pag they reach the age, yung mga bata, they reach the age of 12 and 13. 12 sa mga lalaki, at 13 12 sa mga babae, at 13 sa mga lalaki. Ang tawag doon sa girl ay bat mitzvah. Pag naman sa lalaki, bar mitzvah. Sineselebrate nila yan kapag na-reach na yung age na yun. Kasi, ibig sabihin, mature na sila. Tayo mature na. Amen? So, yung habang nagkakaroon ka ng revelation,
nagiging entrust. Ito inuunahan ko eh. So, bakit nga ba sila nagse-celebrate? Kasi ang sabi dito, this means they are now responsible for their own action and can decide for themselves how they would like to practice yung Judaism. Pero, anong ibig sabihin niyan sa atin? Ibig sabihin niya, as you grow, as you eat the meat na binibigay ng Panginoon sa atin, the more God can entrust you with His power, with His wisdom, with His blessings. Kasi nai-entrust ka na niya. Hindi mo na yan lulustayin para sa sarili mo. Kung hindi, it will be a blessing to others. Kasi nai-entrust ka na niya. Sabi nga yung doon sa mga Hudyo, doon nai-entrust din ng Father doon sa bata yung mga kaalaman tungkol doon sa kanilang mga ari-arian. The same thing with us. The more you have revelation, the more He can entrust you with the power of God. Amen. Yung katahimikan, yung ay magpapano na nag-a-agree. Amen. Nagkakaroon ka. The more you understand that revelation, sabi na, sa'yo yan. The mysteries na nire-reveal ko sa'yo yan. Kaya pag sinabi ng Panginoon yung mystery niya, yung co-heir with Christ, isipin mo na gano'ng kayaman ba ang ating Panginoon? Walang limit. He created heaven and earth. Walang limit sa ating Panginoon. Amen? Sa atin, maraming limitation. Pero sa ating mga, walang limit. Amen? At walang imposible. Amen? Amen? Praise God. Hallelujah. So, the more natin kailangan magbasa ng salita ng Diyos. And there is that something na inano ng Panginoon sa akin. Yung salita niya, the more mo binabasa ang salita niya, the more mo marami ng revelation, the more nagiging buhay yan sa atin. The more He can show you His Spirit. Because na-entrust ka niya, then alam mo na. Alam mo na. Kung yung kaaway sinasabi sa'yo, ganito ka, pero naintindihan mo yung sinabi ng Panginoon that you are God's beloved. Nalalaman mo na ngayon, hindi, gumana na yan. Ngayon, iba na ako. At pagpapalain ako ng Diyos dahil mahal niya. Amen. Amen? So the more you understand that, the more ka magbasa ng salita ng Diyos, let those words become alive in you. Dahil ang salita na ay buhay. Akala ko noon, ang importante mag-worship ka lang, magkanta ka lang, hindi pala. You read the Word of God. Kasi buhay ito. That is the power of God working in you. Dahil the more you have revelation about His Word, the more the Spirit of God can move in you. Amen? At ito po yun. In John 17:5-10. And now this is the prayer of Jesus. And now, Father, before siya umalis, no? Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours. You gave them to me and they have obeyed your word. Now they know that everything you have given me comes from you. For I gave them the words you gave me and they accepted them. They knew with certainty that I came from you and they believed that you sent me. I pray for them. I'm not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. All I have is yours, and all that I have is mine, and the glory has come, all you have is mine, and glory has come to me through them. So anong binigay ni Jesus dito? Ang sinasabi niya, ang kanyang salita.
binigay niya ang kanyang salita sa atin. Pinakilala niya ang Ama sa pamamagitan ng kanyang salita. At dahil nakilala natin ang ating Ama, anong sabi niya? All I have is yours. Lahat ng sa akin ay sa inyo. At makikita mo ang kanyang glory. Amen? If you meditate on those words, sinasabi dito ng Panginoong Jesucristo, lahat ng nasa sa akin, binigay ko sa inyo. And I will show you my glory. Ibig sabihin, pagpapakita niya ang kanyang glory sa atin. Amen? When you experience the healing, experience the wealth, you know that God is showing His glory sa buhay niya. Amen? At ito nga po yung and another promise ng Panginoon. Let's continue in verse 11. I will remain in the world no longer, but they are still in the world. Nandito pa sila sa mundo. Kailangan ko, coming to you, Holy Father. Protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. Ano yung sinasabi dito? The protection of the Lord ay nasa sa atin. His name. You can use His name. Sabi nga niya, and God will protect us. Amen? Dahil sa mundo ito, ang daming nangyayari, di ba? Ang daming mga sitwasyon na nangyayari. Di ba yung artista lang, di ba? Yung matulog sa daman. Ang daming nangyayari. Pero ang sinasabi ng Panginoon, ang word ko ay nasa sa'yo. Use my word. Amen? So, and He will protect us. So Satan cannot touch you because of the word that is in us. God wants us to be a child. Ibig sabihin na lumalapit ka sa Panginoon, na sabi nga, the more ka lumalapit sa Panginoon, the more He can show you His love. Katulad ng isang mga magulang, kapag lalo lumalapit sa iyo ang anak mo, the more mo siya natuturuan, the more mo siya napapakitindaan, the more mo siya namamahal. Ibig sabihin, the love is there, but the more mo napapakita yung pagmamahal mo sa Kanya. The same thing with us. The more na lumalapit ka sa Panginoon, huwag ka na magtakbo. Di ba? Kung minsan gano'n eh, pag hindi natin kayo nagtatakbo sa Panginoon eh, ano sila sa lapit ka lang sa Panginoon. At ipapakita niya yung glory niya sa atin. Amen? And then Luke 12:32, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Amen? Ibig sabihin, gusto niyang ipakita sa iyo ang glory niya. Gusto niyang ipakita sa iyo yung power niya. Kung kaya huwag kang matakot, because it is the pleasure ng Panginoon. It's pleasure to give you the kingdom. What thrills the Father? When you are happy. Yung masaya ka dahil sa pagmamahal. Amen. Natutuwa ba ang nanay kapag malungkot ang anak? Hindi. Di ba? Di ba? Gusto mo lagi, kung pwede mo lang ibigay lahat sa kanila para sumaya sila. Ganun din po ang ating Panginoon. Amen? Hindi siya yung ating Panginoon na, maghirap ka muna dyan before ko yun. Hindi. Siya yung ating Panginoon na nagmamahal sa atin. Ultimo ang anak niya, binigay niya para sa atin. How much more those things na kailangan natin? Ask anything in my name, and I will do it. Sabi ng Panginoon. Amen? So praise God.